Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Tad the Lost Explorer. Halina't simulan na natin. Naniniwala si Tad Stones na ipinanganak siya para maging isang arkeologo. Lumaki siya nang wala ang kanyang mga magulang at ang kanyang lola ang nag-alaga sa kanya. Noong bata pa siya, palagi niyang hinuhukay ang bakuran upang maghanap ng kayamanan. Hindi niya iniintindi ang pang-aasar ng ibang bata. Buong atensyon siyang nakatuon sa kanyang layunin. Minsan may nakita siyang makinang na parang ginto ngunit nalaman niyang ito'y nawawalang cufflinks lang ng kanyang ama. Gayunpaman, patuloy siyang hinihikayat ng kanyang lola at naniniwalang balang araw ay magdadala si Tad ng karangalan sa kanilang pamilya. Mabilis lumipas ang panahon at ngayon ay ganap ng binata si Tad. Gayunpaman, hindi pa rin niya sinusuko ang kanyang hilig. Hindi siya nakahanap ng maayos na trabaho at nauwi bilang isang construction worker. Pero patuloy pa rin siyang naghihintay ng swerte. Kahit nasa construction site siya, naghahanap pa rin siya ng mga lumang bagay. Ngayon nakakita siya ng lumang bote ng Coca-Cola na maaaring bihira. Tuwang-tuwa si Tad ngunit hindi ang kanyang amo. Pinagalitan siya nito dahil sa pag-aaksaya ng oras at pagdadala ng kanyang asong si Jeff sa trabaho. At sa susunod na sandali, natanggal si Tad sa trabaho sa ikapitong pagkakataon. Nag-aalala ang kanyang mga katrabaho kung paano siya mabubuhay, pero hindi si Tad. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmadaling pumunta sa museo upang ipasuri ang bote na nahanap niya. Isang kilalang senior arkeologo, si Professor Humbert, ang nagtatrabaho doon. Sa kabila ng palaging kabiguan ni Tad, handa si Professor Humbert na suriin ang kanyang mga natutuklasan. Sa kasamaang palad, hindi orihinal ang bote. Nalungkot si Tad at naisip ang sumuko, pero sinubukan siyang palakasin ng loob ni Humbert. Hindi araw-araw nakakahanap ng kayamanan ang isang arkeologo. Kailangan maging mapagpasensya si Tad. Matapos suriin ang bote, naghatid si Tad ng liham para kay Professor Humbert. Galing ito kay Professor Lavrov, isa pang senior arkeologo. Masaya niyang ipinaalam kay Humbert na nahanap na niya ang nawawalang bahagi ng isang sinaunang tablet. Natagpuan ni Humbert ang susi sa nawawalang lungsod ng Paititi 30 taon na ang nakalipas ngunit kulang ang tablet. Sa wakas, nakita na ni Lavrov ang nawawalang bahagi at maaari nang matuklasan ang alamat na lungsod ng Paititi. Kailangang sumakay agad si Humbert ng eroplano papuntang Peru sa loob ng 2 oras upang makipagkita kay Lavrov. Mahigit 500 taon na ang nakalipas, nang malaman ng sinaunang tribo ng Inca na nais nakawin ng kanilang kaaway ang lahat ng kanilang ginto. Humingi sila ng tulong kay Inang Kalikasan. Sinabi ni Inang Kalikasan na dalhin nila ang lahat ng ginto sa isang lihim na lugar, ang Paititi. Matapos maitago ang kayamanan, kapalit nito ay binigyan sila ng mahiwagang gintong estatwa, the Gold Indian of Paititi. Ito ay isang estatwang may kapangyarihan, at sinumang magbantay nito ay pagkakalooban ng immortalidad. Dahil dito, sabik na sabik si Humbert sa kanyang natuklasan. Pagdating sa paliparan, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa eroplano at nakalimutang dala ang kanyang bag. Sinundan siya ni Tad upang isauli ito, ngunit nadulas si Humbert sa basang sahig at bumagsak sa mga bagahe. Pinakiusapan niya si Tad na painumin siya ng gamot pero aksidenteng sleeping pills ang naibigay ni Tad. Ngayon ay hindi makalilipad si Humbert ng ilang araw, kaya si Tad ang pumalit upang dalhin ang tablet. Dito nagsisimula ang kanyang matagal ng pinapangarap na pakikipagsapalaran. Pagdating niya sa Peru, sinalubong siya ng isang kakaibang lalaking nagngangalang Freddy. Nagkunwari si Tad na isa siyang profesional na arkeologo upang maranasan ang buhay na matagal na niyang ninanais. Si Freddy naman ay part-time na nagbebenta ng mga kakaibang gamit at pinilit pa niyang ibenta kay Tad ang isang Swiss pincher. Biglang may dumating na SUV at dinukot si Tad. Isang nakakatakot na lalaking may robotic arm na si Cap Onan ang nagtanong tungkol sa tablet. Ipinakita ni Tad ang kanyang ID upang patunayang hindi siya si Humbert, pero ayaw pa rin siyang pakawalan ni Cap Onan. Naalala ni Tad ang Swiss pincher na binili niya kay Freddy. Ginamit niya ito para makatakas mula sa SUV. Nahuli siya ni Freddy at hinayla papasok sa isang kotse na minamaneho ng magandang anak ni Professor Lavrov na si Sarah. Nagpaputok ang tauhan ni Cap Onan ng kakaibang bomba at aksidenteng nakain ito ni Jeff. Dinala ni Sarah si Tad sa kanilang bahay ngunit nang makarating sila doon, nauna nang nakapagsiguro ng investigasyon ang mga tauhan ng SUV. Nag-alala si Sarah na baka dinukot ang kanyang ama pero nakita niya ang tapat na ibon ni Lavrov na si Belzoni. May dala itong liham mula kay Lavrov.
Tumakas daw siya papuntang Machu Picchu upang makaiwas sa plano ni Caponan. Nagpa siya si Sara na sundan ng kanyang ama at handa namang sumama si Tad dahil nahulog na ang loob niya kay Sara. Nang silipin niya ang mga gamit ni Lavrov, nakita niya ang nawawalang bahagi ng tablet. Pinagdikit niya ito sa hawak ni Tad at nabuo ang susi. Sumakay sila ng tren patungong Machu Picchu pero sinusundan sila ni Caponan. Madaling nakuha ng masama ang tablet ngunit kumapit si Tad sa kanyang paa at si Belzoni ang lumipad dala ang tablet. Nalaglag muli ang tablet sa bubong ng tren at nagmamadali si Sara upang makuha ito. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga kalaban habang binubugbog naman si Tad ni Caponan. Bumalik si Belzoni, kinuha ang tablet, at iniwan muli sa ibang lugar. Parehong tumakbo sina Tad at Caponan para habulin ito ngunit napansin ni Caponan ang paparating na tunnel kaya tumalon siya pabalik sa kanyang van. Samantala, nahulog sina Sara at Tad sa quadra. Ginamit nila ang pagkakataon upang makatakas sakay ng mga alpaka. Pagkatapos ng ilang nakakapagod na milya, narating nila ang Machu Picchu. Nagpunta si Freddy para kumuha ng pagkain habang sina Sara at Tad ay nagmamadaling hanapin si Propesor Lavrov. Ngunit muli, nawawala ang propesor. Nalungkot si Sara dahil siya na lang ang natitirang mahal niya matapos mamatay ang kanyang ina. Pinayuhan siya ni Tad na huwag sumuko. Nagkita nilang muli si Freddy at kumain sila, ngunit biglang umatake si Caponan. Ipinakalat niya ang kanyang mga tauhan sa buong lungsod upang hulihin sina Tad at Sara. Matapos ang pagtakbo rito at roon, sumakay sila ng hot air balloon upang makatakas. Habang nasa himpapawid na sila, napansin ni Tad na masama ang pakiramdam ni Jeff. Nakaramdam ito ng pagkahilo at isinuka ang bombang nak-aim niya kanina, isa pala itong tracking device. Kaya pala palaging natutunto ni Caponan ang kanilang kinaroroonan. Dinala sila sa disyerto kung saan nakakulong si Propesor Lavrov. Nandoon din ang sikat na arkeologong si Max Mordan. Inamin ni Tad na malaking tagahanga siya ni Max ngunit nalaman niyang si Sara ay nobya pala ni Max. Nasaktan ang puso ni Tad ngunit pinatatag niya ang sarili. Dumating din doon si Caponan at tinanong si Sara tungkol sa tablet. Inilagay niya ito sa ibabaw ng bato at sa wakas ay nabuo ang mapa papunta sa Paititi. Inutusan ni Caponan si Propesor Lavrov na basahin ang mapa at isinulat niya ang mga pahiwatig. Bago umalis kasama si Caponan, komandat si Lavrov sa kanyang anak na babae. Peke ang binasa niyang mapa at nasa ibang lugar ang tunay na mapa. Ginamit ni Tad ang kakaunti niyang kakayahan sa arkeolohiya at natuklasan ang isang nakatagong pinto. Dinala sila nito sa totoong mapa. Samantala, sinubukan ni Freddy nakawin ang isang sinaunang kalasag ngunit naging dahilan iyon para gumuho ang buong piramide. Mabilis na binasa ni Sara ang mga pahiwatig sa mapa at ligtas silang nakalabas. Minaneho ni Tad ang isang excavator at sa wakas ay nakaalis sila sa disyerto. Naglakbay sila papunta sa gubat upang marating ang tunay na lokasyon ng Paititi habang abala si Caponan sa paghuhukay sa maling lugar. Sa kanilang paglalakad, ilang ulit sinubukan ni Tad na ibunyag ang kanyang totoong pagkakakilanlan kay Sara ngunit natatakot siya na baka hindi na siya igalang dahil isa lamang siyang karpintero. Matapos ang magdamag sa gubat, naghiwa-hiwalay sila upang hanapin ang pintuan ng Paititi. Puno ng mababangas na hayop ang kagubatan at may isang nakakatakot na puma na nagsimulang habulin si Tad. Umakyat sa puno sina Sara at Freddy habang naiwan mag-isa si Tad sa ibaba. Naghagis si Sara ng mga nyog sa puma at ito'y tumakbo palayo. Tinawag niya si Tad na lumabas, ngunit hindi niya alam na natuklasan na ni Tad ang nawawalang lungsod. Tinawag niya ang lahat upang sundan ang nakatagong ruta at narating nila ang butas na papunta sa kayamanan. Lumipad palabas ang maraming paniki at nakita ito mula sa kinaroroonan ni Caponan. Nalaman niya na nagsinungaling sa kanya si Propesor Lavrov at agad niyang pinuntahan sina Tad at Sara. Dinala ni Max si Sara at inutusan niya ang tauhan ni Caponan na patayin sina Tad at Freddy. Sa ilalim ng butas, may dalawang lagusan. Iminungkahi ni Lavrov na dumaan sa una at sumunod ang lahat. Samantala, napagtanto ni Tad na si Max ang tunay na may pagkana ng lahat. Nais niyang sabihin ito kay Sara ngunit kailangan niya munang iligtas ang sarili. Sumakay siya sa excavator upang makatakas sa mga goons ngunit naistorbo siya ni Jeff kaya nahulog ang excavator. Sa kabutihang palad, dinala ni Belzoni ang mga paniki at inatake ang mga goons. Iniwan ni Tad ang mga alaga kay Freddy at tumalon sa butas.
Sinundan niya ang pangalawang lagusan at naamoy niya ang bantay na mummy. Napasigaw sa takot si Tad at tumakbo papasok sa tunnel. Doon siya nakarating kina Max at sa iba. Ibinunyag niya ang katotohanan tungkol kay Max ngunit bilang ganti, sinabi rin ni Max kay Sarah na isa lang construction worker si Tad. Sinampal ni Sarah si Max at pinagsisihan ang pagkahulog sa isang masamang tao. Nagalit din siya kay Tad dahil sa pagsisinungaling. Habang nagtatalo sila, pinaplano ng mummy kung paano sila aalisin. Inihulog niya ang isang higanteng nagliliyab na batong bola sa kanilang direksyon. Nakatawid ang lahat maliban kay Tad na nakabitin sa sirang tulay. Tanging si Sarah lamang ang nagmadaling tumulong at hinayla siya palayo sa panganib. Napatay ng insidente ang ilang mga bantay at nakapasok ang natira sa susunod na bahagi ng templo. May mga nakabiting lubad na iba-iba ang kulay. Isa lamang ang magbubukas sa pinto ng gintong estatwa, ang iba ay magbubukas sa sahig patungo sa kumukulong lava. Alam ni Tad na itatapon sila ni Max sa sandaling makuha nito ang estatwa kaya't nagplano siyang patobon sina Max at Caponen. Sinabi niya kina Sarah at Professor Lavrov na lumipat sa may dingding at kumapit siya sa bungkus ng mga lubad. Nagsimulang bamuka ang sahig ngunit nakabitin sina Max at Caponen sa mga lubad. Sinubukan ni Caponen patayin si Tad ngunit ginamit ni Tad ang Swiss pincher upang mawalan siya ng kapit. Samantala, hinailan ni Max ang pulang lubad at nabuksan ang pinto papunta sa alamat na estatwa. Hinarang siya ng bantay na mummy na nakasakay sa isang batong halimaw. Nagkunwari si Max na nagsisisi upang lituhin ang mummy. Pagkatapos, inagaw niya ang kontrol ng halimaw at siya mismo ang sumakay dito. Dumating si Tad at iniligtas ang mummy mula sa pagkahulog. Pagkatapos ay umakyat siya sa halimaw upang pigilan si Max ngunit nabigo. Inutusan ni Max ang halimaw na durugan si Tad. Tinulungan siya ng mummy bilang ganti at inihagis nito ang bakal na palawit kay Tad. Ginamit iyon ni Tad upang tamaan si Max. Nahulog ang halimaw ngunit nakuha pa rin ni Max ang estatwa. Makakamit na sana niya ang immortalidad ngunit may kapalit, kailangan niyang mabuhay magpakailanman bilang isang mummy. Sa likod ng batong lagusan ay isang buong lungsod ng mga mummy. Inutusan ng bantay na mummy na ikulong si Max sa piitan. Hindi rin niya maaaring hayaang umalis si Tad at ang iba dahil maaaring ibunyag nila ang sikreto ng Paititi. Inilabas ni Tad ang pinakamahalaga niyang kayamanan, ang cufflinks ng kanyang ama na nahanap niya noong bata pa, at iniabot ito sa mummy. Ito ang kanyang pangako na pananatilihin niyang sikreto ang Paititi at hindi niya hahayaang gambole ng sinuman ang mga mummy. Matapos ang nakakapagod na pakikipagsapalaran, naglakad pabalik sa gubat sina Tad, Sarah, at Lavrov. Humingi ng tawad si Tad kay Sarah dahil sa pagsisinungaling at sa pagkakabihag sa kanyang fiancé. Ngumiti si Sarah at inamin na natagpuan na niya ang kanyang tunay na bayani, si Tad. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa tainga ni Tad. Sa wakas, natagpuan na niya ang kayamanang matagal na niyang hinahangad. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.